We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Sinimula na ang renewal ng business permit sa Batangas City. Ang mga hindi makakapag-renew ng permit sa itinakdang deadline sa January 31, papatawan ng multa. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ngayong 2024 sa tansya ng Batangas City LGU, karagdagang 2,000 bagong negosyo yung bubuksan sa lungsod. Pero paalala ng lokal na pamahalaan na asikasuhin muna yung business permit bago mag-operate. Nangangahulugan ang bagong taon ng renewal din ng mga business permit ng iba't ibang negosyo sa Batangas City. At habang kakaunti pa ang pila sa Business One-Stop Shop, dapat nang samantalahin ito ng mga nagnenegosyo. Obligadong mag-renew ang mga negosyante lalo't hanggang January 31 lang ang renewal period. Responsibilidad bilang taxpayer. Kailangang bayaran mo yung dapat para sa gobyerno. At ibalik naman ng gobyerno para sa amin. Budget and pondo siya. And nagkakaroon din kasi ng inspection. So para po safe. Tayo, may mapakita tayo na documents. Ang Business One-Stop Shop o BOSS, layong mapabilis ang transaksyon ng mga kliyente at mapataas din ang compliance rate ng renewal ng business permit. Sa tala ng City LGU, 13,000 ang bilang ng mga negosyante sa lungsod. Nakapost po yung mga schedule natin dito po sa lobby. At binigay rin po natin ito sa mga barangay kasi nag-conduct po tayo ng meeting para po ma-inform po sila. Ngayong 2024, inaasahang may dagdag na 2,000 negosyo sa lungsod. Babala nila sa nagpaplanong magbukas ng negosyo, kumuha muna ng permit bago mag-operate. May inspection team daw silang iikot sa lungsod. So, ini-encourage po natin sila na mag-renew na po sila ng kanilang business permit at para hindi po sila abutin ng penalty. 25% po yung penalty ng total gross po. Ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, inaatasan na ang mga LGU sa bansa na magkaroon na ng sarili nilang electronic business one-stop shop. Lahat po na pwede nating itulong, kasama na po to yung pag-donate ng hardware, even technical assistance para wala pong dahilan ng ating mga LGUs na makapag-comply sa requirement na ito. Kailangan ng koordinasyon ng LGU sa iba't ibang opisina at ahensya ng pamahalaan sa pagbubuo ng one-stop shop. Ace, ito raw pagbubukas ng mga bagong negosyo ay pagkakataon daw para mapalakas pa yung local economy, gayon din yung pagbubukas naman ng trabaho para sa marami. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nagliyab ang isang multicab sa parking lot ng Lipas City Public Market. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nabalot ng makapal na usok ang ika-4 na palabag ng parking lot ng Lipas City Public Market pasado alas 10 ng umaga kanina matapos magliyab ang isang multicab na nakapark sa lugar. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Lipas City, isang tawag mula sa isang concerned citizen ang kanilang natanggap nang bigla umanong lumaki ang apoy at hindi na ito kayaning maapula ng mga residente roon. Inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng sunog. According din po sa aming investigation po, then sa gathering information, wala pong nakikitang pananadya at wala pong nakitang tao doon. At according din po din sa driver ng pinark nila, wala pong iba silang kagalit o anuman po. Under investigation pa rin po.
kaya hindi po namin masabi. Wala rin umanong nadamay o nasaktan sa nangyaring sunog. Nilagyan na rin muna ng kordon ang naturang sasakyan para hindi muna malapitan habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP. Wala na ang makapal na usok sa lugar kaya pinapayagan ng magamit ang ika-4 na palapag ng pamilihan. Paalala naman ng otoridad sa mga residente, palagi pong alalahanin yung safety. Sabi ay umalis ay i-check. At mas maganda po ay in case of emergency ay itawag po agad sa amin sa Bureau of Fire po. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng multicab. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling isasara ang Dumuklay Bridge sa Batangas City sa mga residente at motorista. Ikinadismaya naman ng ilang residente at motorista ang muling pagsasara ng tulay. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ang alam ko dyan, sasarahan niya sa Sabado. Hindi ko lang alam kung kailan uli ang bukas niyan. Sadyang isasara, yun agad ang sinabi. Yung sasara nga daw po ng Sabado, di doon na lang ulit po ang daan sa kabila. Yan ang impormasyong nakarating sa mga motorista at residente sa Barangay Dumuklay sa Batangas City. Bagay na kinumpirma na rin ng site engineer sa rehabilitation project. May abiso na ring saradong muli ang tulay sa January 6, araw ng Sabado. Iwasan lang namin yung baka may ma-damage, hindi pa tapos yung project, ay magkasisiyan bago. Nito lamang Christmas season, pinadaanan sa mga light vehicles ang tulay. Hindi pa man daw nakatatagal bumagta sa tulay, tila naputol agad ang maliligayang araw ng mga motorista. Dismayado man, nauunawaan na rin daw ng ilan na para na rin sa pag-iingat ang gagawing pagsasara muli ng Dumuklay Bridge. Kala ko diretsyo na yan. Yun pala. Yung pala'y pasamantalalaan. Okay, kasi para rin naman sa aming ikabubuti yun sa aming safety. Kasi kung halimbawa mag-iba na naman, medyo lalayo na naman ang ikutan. Bypass na naman ang ikot. Okay lang po, para din naman po yun sa lahat eh. Para may ayos ng maganda itong tulay namin. Patuloy pa rin ang gawain sa ilalim nito. Partikular na ang flooring dito. Ang mga riprap patapos na rin. Ayon sa site engineer ng kontraktor, hihintayin na lang ang opisyal na turnover nito bago mapadaanan ulit. Mas maaga turnover namin yung project, pwede lang buksan. Sa April 2024 ang target completion date ng proyekto na pinondohan ng mahigit 20 million pesos. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng ilang gulay Tagalog sa ilang pamilihan sa Batangas. Posibleng dahilan ng taas presyo ang mataas na demand ng gulay ayon sa pamunuan ng pamilihan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Gayat na o hati-hati nang mabibili ang ilan sa mga panindang gulay Tagalog ni Charita. Ganito raw ang kanyang diskarte para maibenta ang ilan sa mga gulay Tagalog na nagsitaasa ng presyo matapos ang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Hindi, unti-unti lang ang pagbenta. Tapos ang ginagawa ay pagka may mga tira, nire-recycle na. Ginagayat para yung kaunti mabili dahil yung mga katulad niya, mga sayote, mga repolyo, ginagayat para pampansit, ganyan. Kaunti-kaunti lang ang bili. Sa Batangas City New Market na itala ang pagtaas sa presyo ng ilang mga gulay. 10 piso ang itinaas sa kada kilo ng bawang at kalabasang Tagalog na mabibili ngayon sa 100 pesos hanggang 150 pesos per kilo mula sa 90 hanggang 130 pesos kada kilo. Ang dati namang 15 hanggang 20 pesos na kada tali ng sitaw, nasa 40 hanggang 50 pesos na ngayon. Ang talong na Tagalog na dating 90 pesos per kilo, 100 pesos na ngayon. Samantala kung may pagtaas sa presyo ng ilang gulay, may pagbaba naman sa presyo ng sibuyas na nasa 140 pesos na ngayon mula sa dating 160 pesos kada kilo. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, ang pagtaas sa presyo ng mga gulay ay dahil sa mataas na demand. Ang mga tao ay kumbaga ay umay sa mga pagkain at kaya ngayon ang mabili naman natin ay mga gulay Tagalog. So siya yung in demand sa mga panahong ito at saka unang-una papasukan na siya rin naman yung mga unang produktong binibili ng ating may mga kantin o karihan na tinatawag yun. Kaya medyo mataas ngayon ang presyo niya. Ang mamimiling si Mang Oscar nilista na sa papel ang mga dapat bilhin para daw magkasya ang kanyang budget. Bagamat may ilang gulay na tumaas ang presyo, ikinatuwa naman niya ang pagbaba ng ilan. Ay masaya dahil bumababa, hanggat bumaba pa para
makabili na marami. Pangbenta naman sa kanyang pwesto sa kanilang barangay ang mga binibiling gulay ni Marie. Laking gulat daw niya nang biglang tumaas ang mga presyo nito. Kaya pag nabili kami ng gulay kang halos wala nang tinutubo. Dati nung nakaraan kami nakakuha ng 70-80, ngayon ay 125. Bumaba ng kaunti ang bilihin para makaraos ng mga naghihirap. Ayon sa pamunuan ng palengke, posible pa raw ang muling pagtaas sa presyo ng ilang bilihin sa mga susunod na araw. Tingnan natin hanggang sa isang linggo kasi may handa namang magaganap sa Batangas City, so piyesta ng Batangas City. Tingnan natin kung anong ating mga gulay, kung tataas sila o siguro yung ating mga pangunahing rekado. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mas maluwag na ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong araw, January 4. Iilan na lang din ang mga pumapasok na biyahero. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kapansin-pansin na ang pagkaunti ng mga pasaherong pumapasok sa Batangas Port kaninang umaga. Diretso na sa ticketing area ang mga pasaherong magtatawid dagat. Mas mabilis at wala nang iindahing mahabang pila. Mula Laguna, tama raw ang naging desisyon ngayong bumiyahe pa San Jose Occidental, Mindoro ni na Patrick. Masyadong madaming tao pa po kahapon kaya pinili namin ngayon umuwi. Sobrang dami po kasing booking kahapon ng ibang bus kaya fully book po lahat kaya hindi po kami nakabiyahe kahapon. Hanggang bago magtanghali kanina, wala pa ring puknat ang mga biyaherong pumapasok sa Passenger Terminal Building sa Calapan Port sa Oriental Mindoro. Baga-bagahe ang mga dala ng mga bakasyonisang pauwi na sa Metro Manila. Naitala ang nasa 20,000 bilang ng pasahero kahapon. Ayon sa PPA Mindoro, 16 lang na barko ang bumibiyahe. Sana nga yung shipping lines na kumuha doon sa iba nilang ruta para magamit dito. Kaya lang, doon sa ibang ruta, ganun din ang sitwasyon nila. Kailangan din yung barko. Pagdaong sa Batangas Pier, sambot na ng mga bus ang mga dumaragsang pasahero. More than 100 units ang gamit namin dito. From Batangas to round trip. Inaasahang bukas pa mababawasan ang bilang ng mga pasaherong maisasakay nila. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, January 5, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng paglalagay ng transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Diretso ospital ang 50 anyos na barangay Tanod mula sa barangay San Isidro, Zone 3, Tayabas City, Quezon, matapos tamaan ng kwitis sa kaliwang paa noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa pulisya, nasa labas umano ng barangay hall ang biktima kasama ang mga katrabaho nang may nagsindi ng paputok. Nakalabas rin agad sa pagamutan ng biktima. Hindi na rin daw siya nagsampa ng reklamo sa kasamahang nagsindi ng paputok dahil tanggap na raw niyang aksidente ang nangyari. Nagpaparty po sila sa barangay hall. May nagpaputok man ng kwitis, natumba yung pinaglagyan kaya tumama sa kanyang kaliwang paa. Kaya meron po siya ng konting paso. Umabot na sa 48 ang kaso ng fireworks-related injuries na naitala sa buong Calabarzon matapos makapagtala ng karagdagang 8 panibagong kaso ngayong araw, January 4. Sa nasabing bilang, mas mataas ito ng 24 na kaso kumpara sa parehong sakop na petsa sa nakaraang 5 taon ayon sa DOH. 585 injuries naman ang bilang ng naitala sa buong bansa ngayong araw. Karamihan sa mga biktima ay mula sa NCR na sinundan naman ng Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon. Nararanasan na maluwag na sitwasyon sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw, January 4. Umabot naman sa mahigit 55,000 ang mga pasaherong dumagsa sa terminal noong long holiday weekend ayon sa pamunuan nito. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Puno ng muli ang mga bus slots sa terminal ng bus sa Batangas City Grand Terminal kaninang umaga. Wala na ring pila ng mga pasaherong patungong Maynila at pabalik sa kanilang probinsya, hindi tulad noong mga nakaraang araw. Bakante na rin ang mga upuan para sa mga pasahero. Ang mag-anak na ito ni Ricky ngayong araw daw sadyang binalak umuwi sa Sariaya, Quezon para hindi sila mahirapan sa biyahe. Sa mga kamag-anak sa Lemery, Batangas kasi nila sinalubong ang Pasko at Bagong Taon. Ma-traffic po ngayong peak season. Nag-holiday po ng mahaba. Maluwag naman po ang kalsada ngayon. May bata kami, mahirap sa biyahe. Okay naman po, komportable naman po ang biyahe. Walang abala. Sa tala ng Batangas City Grand Terminal, umabot na sa mahigit 55,000 na mga pasaherong dumating at umalis simula December 20, 2023 hanggang ngayong araw. Di hamak na mas marami raw kumpara sa naitalang mahigit 30,000 lamang noong nakaraang taon sa kaparehong petsa. Mas marami. Kung per po nung last year, siguro start po noong January 1, talaga sobrang dami. Talagang sobrang dami ng bugso. Hindi naman kasi sila pa isa-isa talagang family sila ng pagdating. Laking ginhawa naman daw para sa tindero ng tsinelas na si Mang Alberto ang maluwag na sitwasyon sa terminal. Sa halos araw-araw niya raw kasing pagbiyahe mula Ibaan hanggang Batangas City para magbenta, problema na niya ang mabigat na daloy ng trapiko. Maluwag na. Hindi ito yung traffic. Hindi ka para sa dati. Nung papasko, magbabagong taon, traffic nakatakot-takot. Ay, samaan. Ikinatuwa naman ng bus driver na si Jaime ang magandang biyahe nitong mga nakaraang araw. Lumakas daw kasi ang kita dahil sa naging buhos ng mga pasahero. Last 2 days okay naman siya. Maraming pasahero. Siguro hanggang mamayang pahapon, back to normal na to, maluwag na. Okay naman po. Maganda pong kita. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, asahan ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa Batangas City sa Linggo, January 7, simula alas 2:30 ng hapon. Magkakaroon din ng temporary road closures at rerouting schemes. Hindi mo napapayagan dumaan ang mga pampasaherong jeep sa P. Burgos Street, Palyocan West Dock, DJPMM Access Road hanggang Santa Clara. Ito ay para bigyang daan ang Santo Niño Fluvial Procession. Magsisimula ang prosesyon sa Minor Basilica of the Immaculate Conception na iikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 5, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaca, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at pagsasaayos ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maaari niyong masaksihan ang quadrantid meteor shower mamayang gabi. Samantala, patuloy na umiiral ang amihan at easterly sa ilang bahagi ng bansa. Narito ang report. Isang meteor shower ang pwedeng masaksihan ngayong gabi. Yan ang peak ng quadrantid meteor shower na itinuturing na isa sa mga pinakamagagandang meteor showers ng taon. Posibleng umabot sa mahigit 100 bulalakaw kada oras ang maaaring makita kung walang kaulap-ulap at klaro ang himpapawid. Abangan yan bandang alas 6 ng gabi mamaya hanggang bago sumikat ang araw bukas. Para naman sa magiging lagay ng panahon, patuloy na iiral ang amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Mindoro provinces at malalakas ang ulan na posibleng maranasan. May mga kalat-kalat na ulan din sa Quezon at Romblon. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, lalo ang Northern Luzon at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Dead on arrival sa ospital ang 24 anyos na rider matapos nitong magtamo ng matinding pinsala sa katawan ng salpukin ng minamaneho nitong motorsiklo ang kasalubong na truck sa Labo, Camarines Norte. Sa imbestigasyon ng pulisya, binabaybay ng truck ang kalsada patungo sa bayan ng Labo nang bigla itong sinalubong ng nasabing motorsiklo na binabaybay naman ang kasalungat na direksyon ng kalsada. Nag-overtake umano motorsiklo sa sasakyang nasa unahan nito na nagresulta ng pagsalpok nito sa truck. Nagtamo naman ang mga sugat sa katawan ng driver ng truck habang walang naitalang pinsala sa mga pasahero nito. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. Naitala ng PHIVOLCS ang 4 na mahinang pagyanig sa Bulkang Taal, pero ang ahensya
wala pang nakikitang dahilan para itaas ang alert level ng bulkan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa isang resort sa mataas na Kahoy, Batangas, tanaw na tanaw ang mapag-anyayang ganda ng Bulkang Taal. Ilang araw na ring maaliwalas ang panahon sa Taal Volcano Island, pati na sa ilang bayang nasa paligid ng bulkan. Kaya mas na-enjoy pa ang tanawin dito. Sa kabila niyan, tutok ang state volcanologist na FIVOC sa pagbabantay rito. Sa latest advisory na inilabas, 4 na volcanic tremors ang nairehistro nila. Mahihina lang na pagyanig ito na hindi nararamdaman sa kalupaan. Sa datos, nakapako pa rin sa 11,400 tons ang sulfur dioxide emission nito. May plume o malakas na pagsingaw ito na umaabot sa 2,400 na metro ang taas sa nakalipas na 24 oras. Sabi ng FIVOC, paiba-iba ang level ng pinakakawalang sulfur dioxide ng Taal. Kung i-compare mo ito nung 2021 yata, yun yung halos everyday 10,000 tons a day. Everyday yun. Baka tututukan pa rin daw ng ahensya ang sitwasyon at mga aktibidad ng bulkan. Sa ngayon, wala pang indikasyon at hindi pa rin nakikita ang mga palatandaan na dapat nang itaas ang babala sa Taal Volcano. Ang malinaw, hindi dapat pinupuntahan ang Volcano Island na itinuturing ng permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas noong December 2023 ang bilang ng mga tinamaan ng influenza-like illness sa Batangas City ayon sa Health Authority. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Alas 6 pa raw ng umaga nang pumunta ang pamilya ni Joseph sa Barangay Tabangao, Aplaya para maligo sa dagat. Kasama niya ang kanyang 1 taong gulang na anak at ilang mga pamangkin na may ubot-sipon. Paniwala kasi nitong makatutulong ang paliligo sa dagat para gumaan ang pakiramdam ng mga batang may sakit. Para yung ubot-sipon ng mga ito, may 1 linggo na buhat nung bagong taon. Medyo mahal mga gamot, kaya naisipan namin din yung mga bata, malublob para naman sila, may masmasan. Ayon sa Batangas City Health Office, 76 sa mga residente sa lungsod ang naitalang tinamaan ng influenza-like illness simula noong December 24 hanggang December 31, 2023. Habang 88 naman ang naitalang COVID-19 cases sa buong buwan ng Disyembre 2023, mas mababa kumpara sa 149 noong 2022 sa kaparehong buwan. Pero di hamak na mas mataas ang bilang ng mga naitalang influenza-like illness nitong nagdaang Disyembre kumpara noong huling linggo ng Disyembre 2022 kung saan 11 kaso lamang ang kanilang naitala. Tingin ng Batangas CHO, posibleng epekto ito ng pabago-bagong panahon kasabay pa ng kabi-kabilaang pagtitipon-tipon dahil sa nagdaang selebrasyon ng holiday. Pag last quarter kasi ng year, lagi yan pag sa Philippines, yung season kasi is dry season, tapos medyo naging extreme kasi yung weather natin ngayon. Pwedeng sobrang init sa umaga hanggang tanghali, tapos sobrang lamig naman pag madaling araw hanggang gabi. Itong last quarter, ito yung mga maraming reunion, maraming mga parties, so maraming mga gatherings. Sobrang dami at packed yung mga tao, so mabilis na makahawa. Sabi ng Batangas CHO, wala namang problemang maligo sa dagat ang mga batang nakararanas ng ubo at sipon, ngunit mas maganda rin umano na mapatingnan ng mga ito sa doktor. Kaya bukod daw sa mga iniinom na vitamins ng 6 na taong gulang na anak ni Kim, isinama rin niya ito sa paliligo sa dagat upang guminhawa raw kahit papaano ang pakiramdam. Maayos naman, no. Nailalabas yung kanila sipon, kaya ibinababa din namin sa umaga. Sana hindi magkasakit mga pamilya ko. Para sa atin lahat yan. Payo ng otoridad sa mga residente upang maiwasan ang pagkakasakit. Dun sa mga nagsisymptoms, dapat responsable kayo. Sana naiwasan yung pagkakahawa kasi pag alam nyo na may ubot-sipon kayo, masama pakiramdam, sana nagmamask kayo, sana hindi kayo uma-attend muna ng mga gatherings, reunions, medyo naka-isolate kayo. Importante yung hand washing, yung proper hygiene natin. So, importante yun para maiwasan natin yung mahawa tayo or makapanghawa tayo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 5, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng paglalagay ng transformer at pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste, kaling sa bayang row clearing ng mga linya. Samantala, mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaca, Batangas.
Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at pagsasaayos ng mga linya. Inaabangan na ng fans ang new season ng sitcom ni Dingdong Dantes at Marian Rivera. Samantala, masayang pinagsasabay ni Black Rider star Ara San Agustin ang acting at hosting gigs. Narito ang report ni Hazel Alviar. May bonggang TV comeback ang Kapuso royalty couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Muli silang maghahati ng good vibes bilang sina Jose at Maria sa bagong season ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Ramdam na rin ang excitement ng kanilang mga fans simula nang ipalabas ang teaser nito. Abangan ang Jose and Maria's Bonggang Villa sa GMA. Bukod sa pag-arte, nai-enjoy din daw ng Sparkle star na si Ara San Agustin ang hosting. Ibinahagi ni Ara ang pagsisimula niya bilang host ng maging guest sa lifestyle informative show na Taste Buddies. Kasunod nito, kinuha siyang host ng isang digital food exploration show. Hanggang sa maging guest siya sa Eat Bulaga at nagtuloy-tuloy na. Napapanood siya ngayon sa Black Rider bilang si Joanne, ang fiancé ni Paeng na ginagampanan naman ni Mateo Grecelli. Samantala, magagawan ng paraan ni Joanne para tumawag kay Paeng at humingi ng tulong. Maililigtas kaya ni Paeng at Elias si Joanne mula kay Calvin. Ang mga maaksyong eksena sa Black Rider wag palampasin pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.